Kamusta mga tol? Small ball ang lineup ng Portland Trail Blazers ngayong season mga tol. Sobrang daming guards talaga. Magtatayo na ata ng security guard agency ito mga tol. Ba't tirahin na natin yan? Pero bago yan, hatsyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, simulan muna natin sa point guard. Ang bagong-bago, kakabalik na sa PBA, si Jan Amores Moran. Bang bang bang! Eto, bago lang to. Kakakuha lang ng barrel. Kakakuha lang nila to sa trade kapalit ni Jeremy Grant at Chris Murray. Tapos walang draft pick na kasama kahit isa ha. 6'2", 26 years old pa lang at dating second overall pick noong nakaraang 2019 draft. Isa sa pinaka-controversial na player sa NBA ngayon kasi nga, bang bang bang! Kaya yun, fresh start talaga to para kay Tata Morant mga tol ha, na anak ni Aning Tina Morant tsaka apo ni Tata Morant. Last season sa Grizzlies ang average ito 19.5 points, 3.3 rebounds, 8.1 assists, 1 steal, 3.6 turnovers, 41% sa field goals at 23.5% lang sa 3 points. Mababa eh. Tapos 20 games na siya naglaro sa Grizzlies sa season ha. Isang weakness talaga na to. Eto mga tol, 3-point shooting eh no. Parang si Westbrook talaga to. Iniiwanan lang palagi ng defense sa labas to kasi nga mahina siya sa 3 points eh. Pero sa mga salaksak naman tsaka mga pick and roll, malakas naman talaga siya. Nag-average pa nga siya dati 27.4 points per game nung third season niya sa NBA. Bata pa to mga tol, 26 pa lang to. Kaya tingin ko ha, si Tata Morant yung magiging starting point guard ng Blazers ngayong season. Ang maganda kasi dito kay Tata Morant mga tol, yung mga assist niya, di ba? Legit na playmaker talaga to eh. At yun pa mismo yung kulang sa Blazers last season. Si Abdiya kasi yung ginagawa nila point forward. Pero pag wala si Abdiya, ako po, walang gusto mag-take over sa offense eh. Pero tingin ko mga tol ha, since magbabagong buhay itong Tata Morant, hindi ka agad magbubuhay ito dito sa Blazers eh. Siguro baka mag-average to 15 points tsaka 10 assists per game ngayong season. Baka mag-focus na lang muna siya sa playmaking niya kaysa sa scoring niya. Nasa 4th year naman siya ng 5-year contract niya. Tapos sa backup point guard naman, eto sabi dito dati, siya dapat ang first overall pick, hindi si Victor Wembanyama ha. Walang iba kundi itong si Kustak ni Henderson, 6'3", 22 years old at dating third overall pick noong 2023 draft. Eto interesting to mga tol kasi dapat starting point guard to, diba? Pero malamang magiging backup point guard na lang siya ngayong season dahil kay Tata Morant. Last season ang average niya 14.2 points, 2.7 rebounds, 3.7 assists, 2.4 turnovers, 0.9 steals, 41.8% sa field goals at 35.2% sa 3 points. 30 games na siya nakapaglaro last season mga tol ha. Eto okay naman talaga tong player to eh. Alam niyo kung ano lang ang problema dito, yabang. Nawala kasi yung yabang nito mga tol eh. Kaya hindi na tuloy lumabas yung laro niya. Sabi nga nila diba, maubusan ka na ng pera pero yung yabang wag mawawala, dapat mayabang ka talaga. Actually totoo talaga yung kahit sa basketball kasi ang yabang nito nung simula diba. Kaya nga sabi pa niya dati siya dapat ang first overall pick, di siya mabayaman eh. Pero simula nung nawala yung yabang niya, nawala din yung kumpiyansa niya. Tingnan nyo, field goal percentage niya, lagi mababa. 38.5% lang nung rookie siya, 41.9% naman nung second season, at 41.8% nung third season. So kailangan maibalik nito yung yabang niya tsaka yung kumpiyansa niya para lumabas talaga yung laro niya. Mag-starter na naman siya. Or else, tingin ko posibleng i-trade na lang ito ng Blazers ngayong season eh. Tapos sa starting shooting guard naman, malamang si Damian Lillard, 6'2", 36 years old na. Galing to na isang matinding injury mga tol ha. Torn left Achilles tendon, matindi. At parang malapit na to gumaling mga tol. At sabi pa ni chismosong kapitbahay, malamang makapaglaro na to sa simula ng season. 11 years na dati naglaro sa Blazers bago siya nakakuha ng Milwaukee Bucks. Tapos ayun, bumalik na naman ng Blazers nung na-injured siya. Isang legit na 20-point scorer to simula pa ng rookie season niya ha. 3 times 3-point shootout winner to. At kasama pa siya sa 75 greatest players na naglaro sa NBA hanep. Pero Tony Parker na 4-time NBA champion tsaka 1-time Finals MVP hindi kasama eh, tindi. Last season ni Lillard sa Bucks nag-average siya 24.9 points, 4.7 rebounds, 7.1 assists, 2.8 turnovers, 1.2 steals, 44.8% sa field goals, 37.6% sa 3 points at 92.1% sa free throw. Shooter naman talaga to si Lillard mga tol. Wala namang problema talaga dun eh no. Magaling siya sa 3 points, okay din sa midrange, meron din tira sa loob. All around na scorer talaga to si Lillard eh. Ang problema lang talaga dito, depensa. Nako po, napakabuto sa depensa tong hype na to. At yan malamang ang magiging isang problema ng Blazers kapag pinagsabay nila si Tata Morant at si Lillard na parehong butaw sa depensa. Parehong 6'2", maliit pareho. Pareho pang butaw sa depensa. Eh nako, how di Carabao di batutin talaga. Eh bahala ka sa buhay niyo. Pati ba naman niya, problemahin ko pa. Malaki na kayo, bahala kayo dyan. Problema niyo na yan. Right now, nasa second year na siya ng 3-year contract niya na worth $42 million. Ay, lag mong hype ka. Ano na? Namamaos na nga ako. Hindi ka pa magla-like. Mag-like ka na!
Tapos sa backup shooting guard naman, si Holiday Double Pay. Eto nakakatawa rito mga tol kasi di ba tinrade ng Bucks si Holiday Double Pay papunta ng Blazers para makakuha nila si Lillard, di ba? Pero ngayon, magkasama na silang dalawa sa Blazers. 6'4", 36 years old at 17 years na sa NBA. Eto yung isa sa paborito kong player sa NBA mga tol kasi napaka-solid talaga na two-way player nito eh. Malakas talaga dumipesa to at isa sa pinaka-consistent na magaling na defender sa NBA. At saka bagay talaga itong kasama ng mga star players sa NBA eh, no? Sabihin nyo na lang, nasa Bucks siya, nag-champion sila. Napunta siya ng Celtics, nag-champion din sila. Eh kasi, nafi-fill up talaga niya yung mga kakukulangan ng team eh. Last season, ang average nito sa Blazers, 16.3 points, 4.6 rebounds, 6.1 assists, 1 steal, 45.1% sa field goals, at 37.8% sa 3 points. Pero kung di nyo napansin mga tol, 36 years old na si Lillard, diba? 36 years old na rin si Holiday Double Pay. Aba, mga puro thunders na eh. Kaya tingin ko, sa lahat siguro ng players ng Blazers ngayon ha, eto si Holiday Double Pay yung pinakamalaki ang chance na ma-trade nila. Right now, nasa third year na siya ng 4-year contract niya na worth $134 million. Pero player option kasi yung last year, so itong taon na talaga yung best timing kung trade nila to. Pero ang sabi ng chismosa kong kapitbahay, hindi daw interesado ang Blazers sa kahit anong trade offers kapalit ni Holiday Double Pay kasi nai-envision daw nila na maglalaro na magkakasama sina Tamura at Damian Lillard at si Holiday Double Pay na sabay-sabay. So small ball nga. Tapos sa starting small forward naman, si Toumani Camara, 6'7", 27 years old. At ito interesting to mga tol kasi dating 52nd overall pick to, di ba? Layo eh, no? Tapos starter na ngayon. Last season, perfect attendance to, 82 games to naglaro ha. At nag-average siya 13.4 points, 5.1 rebounds, 2.5 assists, 1.1 steals, 1.8 turnovers, 44% sa field goals at 37% sa 3 points. Eto, gusto ko tong player na to mga tol kasi 3&D player talaga to. Magaling talaga to tumipesa tapos athletic pa eh, no? At ito yung tingin ko makikinabang ng husto sa pagdating ni Tamuran sa Blazers kasi mahilig sumalaksak si Tamuran tapos kikikot sa mga shooters, di ba? Eh ito si Camara, volume shooter sa 3 points too eh. 7.2 na 3-point attempts per game, tinitira nito, 37% doon pumapasok. So kung mas makakakita pa siya ng mga open shots dahil sa mga passes ng Tamuran, eh baka umabot pa siguro na 40% ng 3-point shooting niya ngayong season. So baka mag-improve ngayong season yung average niya sa puntos, mga 15 points per game na. Right now, nasa first year pa lang siya ng 4-year contract niya na worth $81 million. Tapos sa baka small forward naman, eto si Shadon Sharp, 6'5", 23 years old at dating 7th overall pick no 2022 draft. Eto dapat yung starting small forward ng Blazers mga tol eh, no? 50 games na siya nakapaglaro last season dahil sa mga injuries pero 42 games doon nag-start talaga siya eh. At mataas pa nga yung average doon na 20.8 points, 4.3 rebounds, 2.6 assists, 1.4 steals, 45.2% sa field goals at 33.7% sa 3 points. O di ba mataas yung average niya? Pero tingin ko kasi mga tol, magiging backup na lang siya ngayong season dahil kay Tamuran. Eh kasi nga sabi ko kanina diba, kunwari first time nila si Tamuran, si Lillard na pareho buhay yung scorer. Eh mas kailangan siguro makasama nila yung matinding depensa ni Camara kaysa sa scorer ni Shadon Sharp. Eh ito kasi si Shadon Sharp mga tol, scorer na athletic talaga to eh. Pero mahina dumipensa to eh. Kaya kung di nyo napansin nung nakaraang playoffs, umaba talaga yung minuto niya, diba? Doon pa lang makikita mo na kagad na mas pinaboran talaga ng coach yung 3&D player nila kaysa dito. Pero yun, since bago na ang coach ng Blazers ngayong season, eh posible siguro maiba rin yung sitwasyon dito kay Shadon Sharp. Baka maging starter na naman siya. Tapos starting power forward naman, syempre si Deni Adbia, ang practice player ngayon ng Blazers. 6'8", 25 years old at dating 9 overall pick sa draft. Last season average ito mataas, 24.2 points, 6.9 rebounds, 6.7 assists, 3.8 turnovers, 0.8 steals, 0.6 blocks, 46.2% sa field goals at 31.8% sa 3 points. Eh ito, pagaling talaga ng pagaling to mula pa ng rookie season niya, diba? At gusto ko talaga tong player na to kasi two-way player din to mga tol. Hindi lang talaga pang opensa to, masipag din peso talaga to. Palaban talaga tong player na to eh. Pero tingin ko, ang mangyayari this season, medyo bababa siguro yung putos nito, lalo kung kasabay niya maglalaro sa first time si Tamuran at Damian Lillard, diba? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi to gumaling. Talaga lang mababawasan siguro yung mga attempts niya kapag kasabay niyo yung dalawang buhay na yun. Ito, isipin niyo, kunwari, si Deni Adbia may hawak ng bola tapos ang spot up shooter si Tamuran, parang mali eh. So siguro, bababa yung putos niya, mga 20 points per game na lang. Pero tataas naman yung rebounds niya, mga 8 rebounds per game. At tingin kung tataas din dito siguro yung 3-point percentage niya na dapat naman talaga tumaas yan kasi for sure mas makakita siya ngayon ng mga offenses sa labas ngayong season. Ang pangit lang dito malamang sa mga last shot ang mangyayari, malamang hindi si Deni Adbia yung hahawak ng bola kasi maraming Jollibee eh. Malamang si Lillard yung hahawak kaya Tamuran yung hahawak ng bola. Commercial, pasok!
Tapos sa backup power forward naman, wala na kasi si Jeremy Grant mga tol eh. Kaya eto talaga yung isa pang interesting. Tingin ko ang mangyayari dyan, si Shadon Sharp din yung kakain ng oras dito eh. Pero ang tingin ko posible nilang gamitin dito, eto yung bagong kuha pa lang nila, si Creo Sochan. Last season sa Knicks na naglaro, hindi masyado nagamit eh no. Pero nung nasa Spurs pa to dati, gamit talaga to. Maganda yung average na dun eh. Noong 2024 season, 11.4 points, 6.5 rebounds, 2.4 assists, 53.5% sa field goals, at 30.8% sa 3 points. Nasa Spurs pa siya. Nakakuha siya ng Blazers sa free agency, yung kontratang binigay sa kanya, 1 year lang, $2.6 million. At Tico, ito, gagamitin talaga ng Blazers to kasi kailangan nila na masipag tsaka pambartagulan sa loob ng player eh. Yun nga lang, yung 3-point shooting nito, kailangan talaga mag-improve eh, no? Pero alley-oop threat talaga ito, kaya nakikita ko, gagamitin siya pang screen sa mga pick and roll, kina Tamura tsaka kay Lillard. Tapos sa starting center naman, syempre, si Donovan Clingy. 7'2", laki-laki, tapos clingy eh. 280 pounds, 22 years old, at dating 7th overall pick no 2024 draft. Ang average niya last season, 12.1 points, 11.6 rebounds, mga double-double 2.1 assists, 1.7 blocks, 52% sa field goals, at 34.1% sa 3 points. Eto, shot blocker talaga to, mga tol. 7'2" ba naman, walang yamo laki eh. Pero matindi na mas mabagal talaga to kumpara kay Mbayaman, di ba? Kaya kinain to dati ng Mbayaman no playoffs eh. Meron dito tira sa 3 points, no? Pero tingin ko, hindi siya dapat dun mag-focus eh. I understand na kasi sa panahon ngayon, pati yung mga sentro, tumitira ng 3 points, di ba? Pero mas gugustuhin kung makita siya nag-roll palagi kaysa makita siya nagpa-pop out lang after niya mag-screen. Kasi I'm sure, kahit na 34% pa siya sa 3 points, yan mismo yung tirang ibibigay palagi sa kanya ng depensa eh. Kagaya ng ginawa ng Spurs last time, di ba? At palaging tutulong lang sa loob yung sentro ng kalaban. So ang ginagawa pa nga pamisa-misa ng depensa, hindi yung sentro ng kalaban ang pinapatawa sa kanya kasi nga magpapapot out lang siya eh. So mas gusto kong makita this season, makalabaw dapat siya sa loob eh. 7'2", 280 pounds ka, bigat-bigat mo, laki-laki mo, tapos medyo mabagal ka pa. Edi syempre, gamitin mo na lang yung laki mo sa loob. Tapos sa backup center naman, etong si Serena Williams na dating galing din ng Celtics. 6'9", 28 years old, 249 pounds. Eto rebounder to, mga tol, masipag to, diba? Backup center din siya last year sa Blazers, 6.7 points, 7 rebounds, 1.5 blocks, 70.8% sa field goals, napakataas, at 39.1% sa 3 points. Pero di naman talaga to tumitira ng 3 points, pamisan-misan lang talaga eh. Pero napansin nyo ba, 1.5 blocks per game, tapos 17 minutes lang naglalaro yun na. Shot blocker din kasi talaga to, mga tol eh. Pero limited kasi yung offense nito, puro galing lang sa mga dropouts tsaka mga alley-oop, kaya ganyan kataas yung field goal percentage niya. Isang solid na backup center talaga to sa tingin ko kasi nga pwede pa nga siguro maging starter na center to sa ibang team sa NBA eh. Tapos yung ibang mga players nila, hindi nyo naman kilala na to mga to eh. Si Mika Porter nakakuha nila sa waivers. Si Sissiko na ginamit din sa dalian nung playoffs. At si Hansen Yang from China at Chinese Jokic. Nawala na si Matisse Thybulle, nasa Lakers na. Nakapunta naman sa Memphis si Jeremy Grant at Chris Murray dahil sa trade kay Tamorant. So ayun mga tol, no, tingin ko masyadong weird talaga ang ginawa nito ng Blazers sa roster nila eh. Matindi yung logjam sa guards, napakarami talaga. Si Tamorant, Kustakli Henderson, Damian Lillard, Holiday double pay. Kita nyo, apat na player na pang starter eh. So ang ina-expect ko dyan, malamang meron matatrade talaga dyan sa apat na yan. At malamang yung mga Thunders yung matrade kasi 36 na si Holiday double pay, si Lillard 36 na rin. At hindi naman championship contender ang Blazers ngayong season eh. Siguro ang gagawin niya mga yan, titignan muna lang yung mangyayari sa kalahati ng season, tsaka sila magsisimulan mag-trade ng mga players nila. Okay na Pangimagas, malike, makita ng Tamorant, bang bang bang!